Hello kila Engineer Rod Pagdanganan, Renz Channel, Jessa Faye Salvador, Sean Siason Gonzalez. Salamat sa inyong mga suporta mga kaprakti. May tatlong body types ang tao. Ito ay ang mga sumusunod: ectomorph, mesomorph, at endomorph. Sa videong ito, malalaman nyo kung saan ba kayo kabilang sa mga ito. Aalamin din natin kung ano-ano ang mga dapat kainin per body type upang gumanda ang katawan. Ano-ano ang mga exercises ang dapat gawin para sa mga taong ectomorph, mesomorph, at endomorph. Pero bago yan, kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. At i-click mo yung notification bell upang lagi kang updated sa aking mga videos. Salamat po! Ito yung mga taong kahit anong dami ng kainin niya sa araw-araw, ay hindi naman siya tumataba. Sila yung mga tao na kung tawagin ay hard gainer, o mga taong hirap sa pagpapataba o pagpapadagdag ng timbang. Madaling malaman ang mga taong ectomorph dahil kung titignan mo ang kanilang katawan, usually mga payat sila. Ang lapad ng kanilang balikat ay halos pumantay na sa lapad ng kanilang balakang. At halos wala ka rin makikitang muscle sa kanilang katawan. Dahil kahit anong takaw ng mga taong ectomorph ay hindi sila tumataba, kailangan piliin nila yung mga pagkain na matataas ang calories. Dapat merong lagi ang carbohydrates sa inyong mga kinakain, gaya ng kanin, pasta, patatas at mga katulad nito. Ang mga spaghetti, hamburger at pizza ay mga pagkaing matataas ang calories. Kailangan mo ang mga ito. Kung dati ay pandesal lang ang inaalmusal mo, pilitin mong gawin kanin ang agahan mo. Kahit 2 itlog lang ang ulam mo, okay na yan. Sanayin mo ring magmerienda bago kumain ng tanghalian at bago kumain ng hapunan. Kumain ka rin bago matulog sa gabi. Ibig sabihin, mas marami kang kinakain, mas malaki ang tsansa mong lumaki ang iyong katawan. Ang mga taong ectomorph ay sobrang bilis ng metabolism. Kaya naman hindi sila tabain. Kung sakaling kabilang ka sa ectomorph, piliin mo yung mga compound exercises na gagawin mo sa gym, gaya ng squat, barbell bench press, lat pull down, deadlift, military press, at iba pa. Ang compound exercise ay ang mga exercises na ang muscle group na tinatamaan nito ay 2 o higit pa. Halimbawa, sa barbell bench press, ang main target ng exercise na ito ay ang ating chest. Pero tinatamaan din ito ang ating shoulder at tricep. Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang matagal na pagbubuhat upang maiwasan ang pagsunog ng maraming calories. Kaya, mag-workout lamang ng 45 minutes hanggang 1 oras kada araw at mag-workout ng 3 hanggang 4 na beses lamang kada linggo. Mga dapat iwasan ng ectomorph. Sa bawat paggalaw natin ay nagsusunog tayo ng calories. Sa kaso ng ectomorph, ang calories ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya dapat na pe-preserve niya ang kanyang calories. Paano niya gagawin yon? Iwasan ang magkikikilos. Ang ibig sabihin nito, dapat maging tamad ka muna pansamantala. Pero totoo yan mga kaprakti. Iwasan muna ang mga basketball, jogging, biking, at mga katulad nito. Dahil ang mga cardio exercises ay malakas makapagsunog ng calories. Okay lang maglaro ng mga online games gaya ng ML o kaya chess. Pero dapat ay 1 oras lang ang gawin mo dito.
Dahil kapag sumobra ka sa ganitong laro, magkakaroon ka naman ng stress at hindi ka gugutumin. Tuloy, makakalimutan mo magmerienda o kumain sa tamang oras. At ang pagkakaroon ng stress ay hindi maganda para sa mga taong nagpapalaki ng katawan. Ang pag-inom ng supplements gaya ng mass gainer ay inirekomenda. Pero kung kapos ka sa budget, idaan mo na lamang sa mga pagkain ng mga solid foods. Ang endomorph ay ang kabaligtaran ng ectomorph. Sila yung mga taong di naman kalaparan ang pangangatawan pero bilugan ang kanilang itsura. Ibig sabihin, hindi payat ang mga taong ito. At hirap naman sila sa pagpapapayat. Kung ang ectomorph ay sobrang bilis ng metabolism, ang endomorph ay sobrang bagal naman ng kanilang metabolism. Dahil hirap kang pumayat, dapat iwasan mo ang maraming calories na ipapasok mo sa iyong katawan. Ang ibig sabihin nito, iwasan mo ang mga pagkain na matataas ang calories. Kinakailangan ding magbawas ka ng kinakain kung gusto mong pumayat. Dapat ang laman ng plato mo ay 20% na carbohydrates, 5 to 10% fats, at 70% protein. Kung ang body goal mo ay mawala ang iyong taba at magkaroon ng muscle, gayahin mo lang sa ectomorph. Mga compound exercises ang i-priority mo. Pero dahil endomorph ka, dapat mag-workout ka ng 90 minutes hanggang 2 oras kada araw. 5 to 6 times per week. Sa ganitong paraan, mas marami kang masusunog na calories. Mas mainam din na samahan mo ng cardio exercises tuwing umaga o pagkatapos mong mag-workout. Ang mga pagkaing matataas ang calories ang dapat iwasan kung ikaw ay endomorph, gaya ng mga pagkain sa fast food, cakes, chocolates, soft drinks, at mga katulad nito. Iwasan din ang mga pinirito o mamantikang pagkain, mga maaalat, gaya ng chichirya. Si endomorph dapat maging masipag. Yun bang kilos siya ng kilos? Ibig sabihin, dapat laging active siya upang mas maraming calories ang masunog. Hindi na rin siya pwedeng magmerienda bago matulog sa gabi. Isa pang tip sa inyong mga kaprakting endomorph: uminom ng 1 basong tubig bago kumain ng tanghalian at hapunan. Sa ganitong paraan, konti lang ang makakain mo dahil sa nainom mong tubig. Sa 3 body type, ang mesomorph ang pinakahahangad nating lahat. Kasi kung titignan mo ang mga taong ito, kahit hindi mag-workout, natural ang matipuno nilang pangangatawan. Malapad ang balikat at dibdib at bilugan ang mga hita. Mabilis nilang mapalaki ang kanilang mga katawan sa maikling panahon lamang. At kapag gusto naman nilang magpalabas ng abs, ay parang walang kahirap-hirap nilang nagagawa ito. Tunay na napakapalad ng mga mesomorph. Hindi masyadong maselan kung ano ang dapat kainin ng mga mesomorph. Dahil minsan, kahit hindi ganun karami ang kinakain niyang protein, mabilis pa rin ang paglaki ng kanyang muscle. Pero maganda kung pataas pa rin ang protein intake mo para mas lalong humubog ang iyong pangangatawan. Kombinasyon ng compound at isolation exercises ang dapat gawin ng mga mesomorph. Ito yung mga taong kahit kulang sa nutrisyon o kulang sa pagkain, gaya ng nasabi ko kanina, pero nahilig sa pagbubuhat, mabilis pa rin ang pagtubo ng kanilang mga muscle. Ibig sabihin, mabilis yung response ng kanilang katawan sa ganitong klase ng exercise. At dahil dyan, ang mga mesomorph
ang madalas manalo sa mga kompetisyon, sa mga bodybuilding competition. Pero, syempre may mga nananalo rin na ectomorph at endomorph. At para sa akin, kapag itong dalawang ito, ang natanghal na panalo, mas deserving nila dahil tunay na pinaghirapan talaga nila ng gusto ang competition na yon, dahil na rin sa pagiging ectomorph at endomorph nila. Ngayon alam nyo na yung body type nyo. Aralin nyong mabuti kung paano mag-response ang inyong katawan mula sa inyong kakainin at workout program. Dahil kayo mismo ang makakatuklas nun. Dahil katawan nyo yan. Pakinggan ninyo ang katawan nyo kung ano ang gusto nito. Magsulat, mag-record kung kinakailangan. Kailangan mong dumaan sa trial and error dahil magkakaiba tayo ng body type. Hanggang sa makuha mo ang tamang formula na nararapat sa inyong body type. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless!